Maayong gabi mga kaigsunan o kaniyan usab kita karon sa atong lain usab nga episode sa atong takna sa pagtuon. We are now on lesson 11 o kani nga panguluhan, Longing for God in Zion. Of course, our friend and our father in the Ministerial Department of Southwestern Philippine Union Conference, walay lain kundi si Pastor or Dr. Elvin Salarda. So, may gabi, Doctor. May gabi. So, before tayo magsugod, please, can you please offer the opening prayer for us? Our loving Father in heaven, this evening we would like again to ask that you will give us your wisdom so that the Lord, as we discuss our lesson with Pastor Roxy, will be able to explain it well with your Holy Spirit guiding us and giving us wisdom. This also our brethren and our kapaglaom and mga kahigalaan nga nagasunod sa programa nga kini maghatod og panalangin sa ilang kinabuhi o kanamong tanan. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, okay, karong gabi na atong pag-isimutan, Dr. Elvin, ganing Longing for God in Zion. I think the focus of this is, first of all, is to look into the verb which is longing. Mm-hmm. And then, kaning God, no? The noun, and then the Zion, the place Zion. So, when we speak of Zion, it refers to a place, right? Yes. But before we explain that further, ako lang pagabasahon ang atong memory text kay mamaning diri nato ang basihanan sa atong pagkulokabildo anitong lesson, no? So, my soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. So, the context of this is actually expressed in the place called Zion, no? Yes. And by looking into the memory text itself, makita nato how important really this place called Zion. Yes. But I think you're going to explain this further kung nganong Zion, what is the other name for this? Yeah. Sige, Pastor Salarda. Mount Zion, musa ni siya ang gitawag na to og Mount Moriah. Mm-hmm. Then in this place, very significant juga ini sa mga katawhan sa Ginoo. Okay. Because dinhi gahimo og kanang temple sa Ginoo, the tabernacle. Dayon dinhi pod gihalad si Isaac ni Abraham. Mm-hmm. So nahimo gyud ni siya nga usa ka lugar nga sagrado kayo alang sa mga katawhan sa Ginoo kaniadto. And even until this very present, nahimo gyud ni siyang very significant place nga gihimo nila nga kining usa ka sagrado kud kayo nga lugar ang pag-ila sa mga katawhan sa Ginoo. Okay. So, right now, but you're speaking on the general kaning definition or kanang pagsabot sa pulong nga Zion. Of course, it refers to a place. So, but added to that, according to also to, if you read a little of kanang biblical history as to why hinggawas ni siya, but originally di ay kani siya nga kani nga place no nga makaron mo na ni ang diriya ang bisa kaniya to, no? Diha ang Jerusalem na himutang, no? Okay. Jerusalem. So that is how important really that place is. And but originally that is a place occupied by the Jebusites. Yes. But it was only during the time of David when it was actually conquered, and then goes the building of the temple, and then the expansion of it. So when we speak there of Zion, it does not only, the meaning of that though does not only limit to the temple itself, no? Yes. It is even expanded to the city. The city itself, right? Now, it can, the word Zion can also mean figuratively as the spiritual, refers to the spiritual kingdom of God. Yes. Right? The one that is being spoken of in the New Testament. Okay, yes. So that is how important really Zion is. But technically is, when we actually speak of Zion, of course, the concept of kanabitang puloy-anan sa Ginoo, yes, considered to be as the dwelling place of God. So, kaning term dwelling place of God, Dr. Elvin, this is kanabitang a concept nga gi-introduce sa mga katawhan sa Ginoo insofar as their experience of God is concerned, no? Kaya makita po nato na sa Exodus 25:8, di ba?
So, but of course, that is limited to the definition of kanang temple, Zion as to temple, kanang dwelling place of God. So, dwelling place is, kanong, how important that is no for people to, labi na gyud sa panahon kaniadto sa Old Testament, kanabitang maka-describe sila sa usa ka butang nga, oy, this place is really considered nisa as a dwelling place of God. What is the one? Sa may mga, what is the kanabitang significant yun yan. Oh, say mga nga bot nga angay na to pagalantaon behind this kanang pagproclaim. Kung nato ni siyang tanawon sa lalom-lalom nga pagpanabot mga kaigsunan, kanagong maghimo ka og sanctuary. Okay. Maghimo nimo og sanctuary. In Exodus, nag-ingon ang Ginoo nga, make me a sanctuary that I may dwell in. Okay. So, kini nga Jerusalem, o kini nga mao nga sanctuary, kini nga lugar nga Zion, dito gitukod ang sanctuary. Sa pagtukod dito sa sanctuary, it is understood nga basta kay naa ang sanctuary, ang presensya sa Ginoo naa sa taliwala siyahang mga katawhan. Manang, this is very significant. Unya, nahimo ni siyang significant tungod kay ang Zion, lagi gikasulti na ko ganina mga kaigsunan, this is the place nga gihalad si Isaac ni Abraham. Right. So muna nga, kini nga place, kung yung kayo ka ng diri significant, historic kayo sa ilaha nga, ilahag yung gihatagan o dako nga pagtagan ni nga mao nga lugar, nga sila nga mga katawhan si Ginoo, they always look up nga sa panahon sa pag-worship nila, muadto sila dito, bisan pagani kanang mga pilgrims nga mga alagad si Ginoo niadtong panahon na, muadto gyud sila dito sa Jerusalem aron mosimba sila dito sa sanctuary nga naa ang presensya sa Ginoo. So ingon anak ka mahinungdanon kining mao nga templo o kining nga mao nga sanctuary nga ang presence sa Ginoo naa dinha. And this is how Korah, the musician or the keeper of the gates, have really spoken how beautiful this the temple of God nga galong gyud sila nga mahimo lang si David kuan gyud siya nga kanindot gyud kayo bahala og mag-keeper lang siya dinhi. Bahalag mawala siguro yung pagkahari. Basta kay keeper lang siya di because there is peace, there is blessing. Imagine you are in the courts of the Lord. So, okay. Meaning to say, kini ang importante din sa tao, no? Kay, looking back, manggod, kini siyempre, when you talk about God, kani the idea of God is actually an abstract thing, di ba? Yes. Kay, I mean, dili man nimo siya ma-describe in a very specific thing based on something pwede nimo siya ma-experience unless naay pamaaging kanabitang ma-feel nimo nga ang Ginoo just within your reach. Yes. So, one way of doing such a thing, you know, okay, siyempre, when you think of God, God is an overwhelming kind of being. It's so huge, it's so big, it's so powerful, it's so omnipotent, and so on and so forth. So, para siguro nga kanang away bitaw nga makaduol ang Ginoo sa to niya kana bitong kanang ma-reach lang nato siya nga within our the kanang extent sa tong kwan, the length of our arm or length of our emotion. So temple is i-specify mo gud si Ginoo. God siya nga please build me a sanctuary. Aron ang iyang presence na gyud diha, di ba? Remember nga sulod sa sanctuary na si Kaina glory niya makita gyud nga dili makakita ang mga lokal ang mga tao pero ang high priest ila gyud makita nga na ang presensya dito sa Ginoo sa ibabaw sa Shekinah. So niya sa naa ang temple sa ilaha the sanctuary, right. Ma-feel nila ba nga kay naa ang presensya sa Ginoo, they are very safe and secure. Kay naaman yun ang Ginoo kay who can be against us if God is with us, di ba? Simple lang yun kayo. So inani ang ilahang nga pagbati nga when God is there in the midst, pirti ka siguro na aka sa kasiguruhan sa kamot si Ginoo, so you are protected. So in the wilderness ato lang tan-awon
ang mga enemies, they cannot attack the children of God. Tungod kay na may pillar of clouds gabara nila. Paggabi na po'y pillar of fire. So dili gyud sila ma-attack naman because the presence of God has dwell among His people. So this is how very important. Muna nga ang psalmist naglong gyud siya nga, Lord, bisan og keeper lang ko sa imo nga keeper lang ko sa sanctuary. Og naipultahan, tig-abri lang siguro, og naimang nimba. Diba? And he has already a peace of mind. And Okay. So, you're right. Correct. So, in our setting now, sa itong present time, how do we apply this kaning title nga nagaingon, Longing for God in Zion? Asa nato ni siya i-plastar? In what particular context sa atong discussion nga, nga kung unsa man ang na-experiensyahan sa mga katawan sa Ginoo kanadtong panahon nga ato usab kana ma-experiensyahan sa atong presenting nga panahon. So I think that's yes. okay. To me, I look at it nga i-plaster na to siya sa ato nga personal intimate relationship with God. So are you not saying, for example, when we talk about Zion, can we not also refer it to a particular place? Yes. When we talk about Magod Zion, you talk about kanang bitang tangible place. No? Yes. There is really space, no? Yes. Diba? The space kay it occupies space. Yes. Yes, that's true. Yeah. First, let me... right. Okay, sige. First, akong ginahuna nga maghimotag intimate relationship with God para nga maduol ta. Then, in our time, very clear kayo nga kini ato pong mga churches, mga temples nato, this represent also nga iyahag yun ang puloy-anan sa Ginoo. Mabitaw na nga, in our sitting as a Seventh-day Adventist, ang ato nga mga church, ato nang gidedicate with hope nga pag umana to dedicate na himo na siyang na-sanctify na siya, na himo na siyang sagrado, nga ang presence sa Ginoo muna nga sa ato nga mga church, kung na-dedicate na siya, wala yun tayo himuon nga activities diha, gawas lang yun sa mga worship. Pero the rest, muna uban na itong mga church, nga dili na muna i-dedicate, kaya ron maka-social pa mi sa sulod, pero ang uso ka church nga i-dedicate, limited na lang ang ato nga mga activities. It's only used for worship, believing nga ang presence sa Ginoo na agyo diha. Yeah, in fact, I remember the word kana bitang there's another word kanang which means also kanang you spare that for God. Gilain siya. Sanctify. Sanctify. So, meaning to say, when you do such thing, no, kung imo na siyang paghahimon, tanan nga mga activities nga imong paghimuon sa sulod ang iglesia, kung imo na siyang gidedicate. Imo na siya i-consecrate nimo for that particular purpose. So, in that case, that would make the thing holy. Yes. Yun pala ang ibig sabihin sa word nga holy. You consecrate. Anything nga ma-consecrate nimo for that very special purpose. Purpose for God, no? So that thing we call is actually holy. Muna bitaw nga sa atong nga church, muna nga once nga ato na nang madidikit nga church, sa ato pag na-consecrate na nato na siya, nahimo na siyang balaan, dili na kita pwede dito sa church nga magyaga-yaga ka dito sa church, kay ginabalaan na nato na siya. And I suppose nga kung ang usa ka church na ay pastor, open na siya, possible every day. Kaya ron ang atong makigsunan nga nabitaw mga problema bitaw, they can come to the church and they can pray to the Lord, kay this signifies the presence of God. You know, daghan man ta mga experience, naamang po ko'y daghang mga experience nga mura og mga stressful kayo, mga sa una, magsuri ko sa district, ngita din ko sa church. Kaya naman, bisag malingkod-lingkod ako dito sa church. Bisag ako lang usakay, mura ba? Murag na ang presence si Ginoo, makasugid ka niya nga ikaw lang usa. So, ma-pour out nimo sa iyang presence ba? So, kaning longing is, this is a very, tinguha. Inviting kayo siya, no? Inviting kayo siya nga word, longing, magod. Yes, kanang gihandom nimo siya. Gusto gid ka ba? Tungod kay, siyempre, di man po kag maglong og something, wala po kay makuha nga butan po, no? So,
it's kanabitang murag sing nahimo nga murag mo stimulate sa imong Yes. senses nga makaingon nga oy kung pwede lang I want to go there or I want to experience that. So that is what actually longing means, no? So meaning to say namang gud diri gisulti sa tong lesson no, sa Sunday ingon din the sanctuary is the place where such a relationship is nourished. Di ba tama? Yes. Okay, kay kung dalon po mo sa Old Testament time kaning tanan nga mga even furnitures no, temple for example in particular. Dito na ito mabasa or makita ang plano sa kaluwasan sa Ginoo lang nato. Yes. Although wala na po na nag-exist ron kay si Jesus Christ naman natong high priest, pero the principle and the message nga the message of kanang salvation still exists in the church. Yeah. I think the message is insofar as salvation is concerned, it's still the same. Yeah. Right? Di hagid magsugod din Wala sa na church. siguro itong mga furnitures, but siguro in some testimonies or experiences and songs on mga sermons. Okay. So diha gyud sa church. Ang work of salvation na yun diha magsugod sa church. Unya everybody nga gi-anoint si Ginoo nga mobuhat sa maong buluhaton diha sa iglesia. Muna na ang ilahada yung pag-preach sa salvation nga ipaabot sa matag usa og dinha nahimo siyang place of nurture sa atong spirituality. Because how can you nurture spirituality o ikaw rang usa? Right. Kay example na sa church na ako yung mga pipila ka mga experiences no. Kay for example, by accident nakapamina kag wali pero katong nawali mo na dunggan, ma-feel nimo once in a while nga murag para gito si muhawa. Yes, that's Nalay true. mga nga mga instances. So nalay mga pamaging Ginoo kung ginaon sa kanila pag-istorya. So siguro usahay mogamit siya og mga magwawali, pwede member sa iglesia, mohatag silang testimony, na member sa iglesia nga mohatag sa iyang kanang iyang pag-awit, talento sa pag-awit nga maka-inspire. Dagan na mga yan Yeah, God spoke in many ways. Right. Nga ma-reach ang ato nga spirituality or ang ato nga issues kinabuhi ma-address. So that's why going back to what you said kanina no kininga makakatong Shekinah. Kaya akong puning kitanaw dahil kaning Exodus 25:8 kanang build me a temple that I may dwell. Kanina yung word nga dwell sa Exodus 25:8 kung tanawon din mo na sa Hebrew that is Shakan. Yes. Nga kaning word nga Shakan is actually related to the word Shekinah. Yes, Shekinah. Shekinah no. So kung permito na ginagamit sa mga kaning gitawag nilang rabbinic literature. You were right in saying kanina nga every time you speak about this word, Shakan, Shekinah, it actually speaks of kanang divine presence. Yes. Ang exact word doon is Lord's divine presence. Okay. Naigi pagawas nga teksto, ako lang pagabasaan para sure. kanabitang usahay mo gud mingon ta nga sa unsa man nga pamaagi nga ato gid nga kanang nagibitoy parang duol nga kanang close in nga experience with God ba kanang something nga murag is talking to you, is just right there beside you sitting sa church. Naday sa Ezekiel no 43 verse 4 akong basahon pastor Okay, sige. Ingon din na verse 4, the glory of the Lord entered the temple through the gate facing east. Okay? Then the Spirit lifted me up and brought me into the inner court, and the glory of the Lord filled the temple. So, of course, kanisya a human expression man gina siya no kay usahay mo gud we really most of the time when we are kanabitang maka-encounter ta og kanang mga sulusama ning experience nga dili siya ordinary. The only thing na gyud nga atong kanabitang masulti na to is by using words, no? Yeah, ma-feel. Description lang. So mo ni siya ang how Ezekiel describe it, no? So while the man was standing beside me, I heard someone speaking to me from inside the temple. Okay. So I don't know as to what kind of experience is this kay dagamandag mga example our conscience can speak to us in so many ways that's very true. Naman ay mga study psychology nga that would also affirm that kind of thinking. Daghan po no pwede po niyo lang tawon sa Ezekiel 10:18 and 19 napo na diha. So kani dayong Lord's divine presence naday mga na-experience na mga katawan sa Ginoo nga na-experience nila sa mga sa daghan nga mga pamaagi. That's true. So correct dayong meaning ani mo nang gigamit ginila example nga dwell that is Shakan or related to the word Shekinah, which actually means nga the Lord's divine presence. So
when you talk about temple, then there you can experience His presence. Yeah. Tungod kay naingon man gyud ang Ginoo nga dwell me a sanctuary that I may dwell in. So naagyo diyang presensya dina. Right. So ang mga katawan sa Ginoo sa panahon sa Israel pagsulod yun nila dito ga river gyud sila. Ilag yung gibati nga naagyo ang presensya sa kabalaan sa Ginoo. Okay. Gani kon maghimos lang irreverent act ang Ginoo naay mga circumstances nga ang Ginoo gipatay sa Ginoo ang ilang irreverent act sulod sa panahon sa ilang nga pagsimba. So dihan lang makita nga dili gyud basta-basta nga naa ka sa presensya sa Ginoo niya dili ka mag-consecrate sa imong kagalingon. Kay kana gani makasasala sa unang panahon pagkakasala sila magdala din sila karniro, magdala sila og salampati, tukmo ba nga ilang ihalad aron nga pasaylohon sila sa Ginoo kay the day of atonement. O muadto ka dito nga wala ka maaton sa imong mga sala, automatic ka mapatay. Right. So you see that is the presence of God ma-feel jud kay nila. Ang sa ato lang karon kay murag dili na kayo bitaw ma-feel usahay kay wala naman yun nga nagsimbata nga na namatay nga kay ga irreverent nga ilang nga gihimo. Pero that should be the idea when we come to worship God. Our focus of our attention is really to worship God, to listen to God in the preaching, in the songs, and in all the parts of the church. It must be observed with reverence because everything that we do is a part of worship. Okay, sa una ilang sana tawag there's an English term for that, the the manner of doing the worship. Okay. It's on the tip of my nose. I cannot speak it I forgot it. But anyway, right, no? Kaysa una wala may mga special song. Yes, wala man kay diretso. In fact, sa New Testament, ang ginahimo pa lang sa rabbi is just to read. Bawal ka maghimo og komento. Pag mabasa ka sa ilang scriptures, all you have to do is just mo na ingon lang nga boring do kay na siya. But wala mao na ilang huna-huna. Kaysa ila, very sacred kay nilang pagkabasahon. So, dili ka pwede mo comment, dili ka pwede mo unsa man diha, but basta you just have to read and then that's all. So, yan na lang sa di ba? Yeah, actually ang worship nato dili gid siya boring og sa una no, if we use that term no, i-apply na to ang ato experience now and to that time medyo naigid siya makaingon kita nga no. Amo na ako ingon nga Pastor Rox nga kon ang imong intention yun mo adto dito sa worship di yung kabati og boring murag sa atong panglantaw murag magboring ka tanaw kay murag ba og ang program murag ingon ali ra man yun reading. In other words, napoy challenge on the parts sa mga leaders nato sa church no kay unsa na to paghimo sa atong church nga ang usa ka membro nga gapangita og kaning hope or meaning siyang kinabuhi nga maglong ba siya ba? Aduna siya kanang experience nga mulong siya na kay tungod gapangita siya og kanang tubag sa iyang mga pangutana nga makahatag kaniya og paglaom no sa pag things like that. So sometimes man god usahay kaniya, for example, let's talk about kanang gapangita bugi sa tong church. For example, I don't know with others no. Usahay taas kayo, usahay nga announcement mas taas pa kay sa wali. So pag nag-invite ka og kanang decorum no, pag nag-invite ka og kanang belong to another group of kanang Christian church, invite ka dito say dili sila ganahan kay unsa man nga murag this is not the kind of thing I expect nila sa worship pa kay murag dugay labiang kataas kayo dugay kay mahuman so pag when you invite them the next time around murag maalanganin na sila kay to them the experience is not really that so nagi po challenge on our part kung unsaon nato pag-improve just like in Bulwa no last Saturday ang ilang practice sila church dito is by 10 o'clock masugod na sila og divine service. That's really good. Okay, so by 10:15 as much as possible ako silang gipungutan na start na musaka na ang participants. So ang wali tama-tama rapod nga before 12 mahuman rapod ang wali although ga-start po sila earlier kay na po sila yung mga program nga naka-put in place. So I think this is going to be a challenge. So on my part as a speaker okay rapod dili pod kay siya dili ka magdali-dali kay natagaan yung kag sakto nga time nga
kung nag-prepare kag 30-minute nga sermon, okay siya, no? So, I think nakita po nako ang kanang wisdom sa ilang iya, o of course ang countenance po sa mga membro sa iglesia nga dili po kay sila kapoy tanawon. Yes, di mahagard sila. Dili kay hagard kay nakita nilang on the dot tapos okay kayo ang pagplastar sa ang mga sequence sa program is very well prepared. I think that is supposed to be. Naa man gyud taon tay mga program nga ginahatag nato sa atong mga churches nga emotional talk, this should be this long only, kini nga mga parts. So, usahay lagi, dili masunod usahay, but from time to time, but hopefully, our pastors has to educate our brethren. Okay. Let me just read, no? Ezekiel 43:4-7. The glory of the Lord entered the temple through gate facing east, kanina. And I heard someone speaking to me from inside the temple. Son of man, this is the place. Ingon siya, Son of man, this is the place of my throne and the place for the soles of my feet. This is where I will live among the Israelites forever. So, nakabasa po ko, Dr. Elvin, ang konsepto po dahil sa kaning temple is modeling where heaven and earth meets ba? Yes. So, ang Ginoo day nangita gig mga pamaagi nga kanabitaw ang iyang presensya is just within our reach. Kaya kanang God man good, lisod mo ko nato na, I mean, dali lang nato, it's ilitok, pero the reality of it, it's, when we subject it to kanang epistemological that's very study, lisod gid siya. So, he has to make some kanang adjustments just to make himself kanabitang creativity, abinyo nga ma-reach nato siya. And temple, the good news and temple is one of those. Yes. Okay. So muna the church. nga, kung ang usa kuno ka lugar, daghang mga churches, niya kung ang mga tao diha tungod sa church na religious sila, hopefully mahimo silang mga buotan kayo nga mga tao. Kaya nga naman, nagoy church nga ilahang nga representahan. So muna nga, bisag unsa gani siguro ka bugoy ng mga tawhana diha nga lugar, pero imo na silang i-touch ang iyang spirituality. Uy, talagi mo simbahan din So the people here must probably be religious. So mapugos ang mga tao sa iyo binuotan kay naagoy ilang simbahan. Okay. So I think ang intention sa author kung anong iyaning present is for us also to be able to find kanabitang a good rationale or say a wonderful spiritual experience. Every time we attend church services, how should we really look at it? Kaya for example, in Sunday's lesson, a day in your courts is better than 1,000. Yes, 1,000. I mean, it speaks about the experience itself, no? Okay. And then on Monday, pray for the peace of Jerusalem. Yes. Okay. Akong tanaw ni na sa kapunto di sa Sunday nga, kanabitang mga pilgrims nga mangadto dito, dili na sila kapuyon ba? Bisag unsa pa kalayo kay sa travel. O at the moment nga makaabot sila dito sa Israel, diya sa Jerusalem, murag ang energy bitaw, murag nagduble bitaw nga kana bitaw dasige ka ba ka mo tanaw sa mga site asa to diri ang sa tong site diri nga si David iyang palace nga nakita niya si Batsiba, asa to dito ang mga lugar nga sa Temple Mount, asa diri. So grabe kuno ang kanang mga pilgrims nga lagyo kayo just to look into the Holy Land, just to experience the place where Jesus and the people of God atong mga karaan nga panahon. Pero kini ko nung mga tao bandiri nga mura og familiar na kay nila, mura og dili kayo exciting ba ang ilaha usahay nga pag kung nausa ka lugar lagi mahimong komuna nimo. Okay. So in other words, because you are in the ministerial kanang department so very important dahil sa to nga ma-emphasize gud kung kanabitang unsa gid ang katuyuan kung ano na iglesia. Yes. So to explain to them the theology of, di ba naman na? Yes, na natay church. Yeah. Then one of that kanang theology of worship is very important. Yeah, the theology of worship. Yeah. Kay once nga ang mga kita makasabot kung sa ang theology of worship, mianha ta di ay sa simbahan dili to be entertained. But we come there to be the participants. To render that each one has a mission. Yes.
Nya pag-ana nato diha is to really to worship God and to listen to God. So wala gyud kay gayunan nga dili lami ang imuha nga pagsimba. Right. For example, in the lesson study, no, diya sa atong church na mag-part Yes. nga lesson study. So, unsaon mo paghimo ang inyong lesson study sa imong class nga mahimo nga panalangin sa membro o sa teacher sama nato, no? So it's something that you really have to think about. Yes. Not only think about, it's something that you really also have to pray, no? So you have to pray for. So kung So, missional. Yes, So, you missional. go to the church because of that mission. Napog kay, Yeah, siguro experience yes, nga yeah. gusto ni mo ma-share para Yes. maka-inspire ka. You go there to because you want to grow in Christ. You want to develop your personal relationship with God. Of course, pag ganan mo ma-fellowship ka sa mga kaigsunan. So there is that love or agape love nga makita Right. diha sa mid sa katawan si Ginoo. So it do a lot. It bless a lot sa katawan si Ginoo. Kung ang iyag yung purpose sa pagsimba is really God. It's not, di ko mo simbaron kay, dili man si Pastor Roxy mawali, di ko dili. di ko ma-entertain kay, dili. So, in other words. so it must be nga, mala ka diha because you want to hear. Kay, according to, Dili, in other words, kung sa preacher po ka, dili kasi, not in the intention of really showing people that Yes, you're yes, yeah. really brilliant or you're intelligent man or what, no? So, kay naman gani sa mga writer nga nato nga even the dry sermon kanang dry na gyud kay nga sermon kung imo gyud ang paminawon nga mao na ang pulong si Ginoo nga giandam niya, you can still learn something out of that. so usahay wa kakabalo sa among the many nga parishioners Yes. nga nag-attend, naday mga pipila dito nga kato nga sermon. Yes, that will work. That nga nag-work out. Yes, sila. nag-work day sila, mga kaigsunan. So, let me just read out, the living presence of God in the sanctuary gives the worshipers a glimpse of God's glorious kingdom. It's too gigantic the way this one is expressed. It's too grand ba, no? Yeah. So, saan niya pag concretize kay mayon ka, the living presence of God in the sanctuary gives the worshipers a glimpse of God's glorious kingdom and a taste of eternal life. So, dako pag ginatong trabaho na Dako Pastor pa yun Garvin, kayo. ha? Itanaw ni mo, ang glimpse na to din nga sa Kingdom of God. Kung there is pure love nga makita nimo sa mga membro sulod sa iglesia. So, di ba? This is a Kingdom of God. It is filled with love. It is filled with peace. So, mahimo gid siyang glimpse gid siya nga pagkalindot gid kay kun ma-practice na siya. Yeah. Kung ma-practice yun na siya sa sulod sa church. Pero ang problema o ang church mag-iaway, so wala na di na mo makita ang glimpse of eternity diha sa, so, gwapo yun kayo ang church. So, yeah, I think this statement is, it's easy for us to make some, yes. kanang flowery words just to express, say, we exaggerate, Yes. we exaggerate our experience. But I think, kanang gisulat sa author, na gina siya history behind kay, in every word, there is always, comes a story behind that word, Yes, no? that's so. So, kanisya, so alam po anay gini siya, no? The sanctuary gives the worshipper a glimpse of God's glorious kingdom. So kung ingani ang temple nga nagpakita sa himaya, grabe yung dako kay nga himaya sa Ginoo sa iyang kingdom, walay rason kung anong dili ta maglong. That's true. Diba? To long for God in His temple, in His church, or to make the generic term, spiritual term, Zion in this case. So this is the thing, no? But again, kaning gingon man nimo sa man din po, let me just read, no? Okay. Praying for the peace of Jerusalem, mao mo nang ginahimo sa mga Israelites, no? Panahon sa na-captured sila. Yeah. Okay, in fact, Daniel has to pray three times a day, facing kung asa nahimutang ang temple, New Jerusalem. Okay. I mean, the temple in Jerusalem. Invokes God's blessings upon the city and its inhabitants, and it unites the worshippers, causing peace to spread among them. So, ato makita nga kung dunay peace. it could be a place of peace. Yeah, it could be It should be Yeah. a place of peace. Yeah. kay, it should be, kay nga naman, nagod ang presence si Ginoo. Pero dili siya mahimo nga peaceful kung wala kay relationship sa Ginoo nga
na-reconcile ka si Ginoo. So mo na nga dunay kagubot, mo na nga ang nindot unta gyud nga himuon sa katawan si Ginoo in the sitting sa Jerusalem nga you have to make first peace with God because ang peace with your other people, with your community, musunod na siya. Right. So kung wala kay peace sa Ginoo, ang mao nga syudad, ang mao nga Jerusalem, mahimo gyud siya nga gubot. Kay wala man kay peace nga relationship diha sa Ginoo. So the relationship between God and His people kinahanglan nindot, mag-exist diha ang kalinaw because that peace nga imong nabatnan gikan si Ginoo, you can give that peace to other people. So actually, ang context na makita sa Psalms 122, yes, mo kining gi-express sa mga pilgrims, no? Gi-considered here as ang ilang excitement at the time when they arrived in Jerusalem. Kay, for example, for how many years nga nawala na sila nga sight, and tapos they were given the order. In fact, part of the order was to, di ba, to rebuild the temple in Jerusalem. Although, of course, that includes the city. So, meaning to say, gi-consider dahil sa mga hari kanito sa Persia how important really the temple was to the Israelites. That's true. Otherwise, dili maghatag og order ang yes, sir. tama? Okay, so that's it. So that's why for so many years nga nawala sila, ang ilang yung best nga prayer nga ginahangyo sa Ginoo is kanang they pray for peace of Jerusalem. Kay kung yes, dili na siya ma-realize, it would have been... Kung doon ay peace sa Jerusalem, of course, ang ilang pagsimba si Ginoo, di at peace. Kaya nga naman, na may peace. So na may kalinaw nga ilaha nga nabatan. Right. They have to live in peace with God and one another. Yes. Kung ilan ang himuon, of course, all their community in the neighboring places, malinahon sila. Muna nga, right yun unta, nga maghimo kag relationship sa Ginoo at peace ka sa Ginoo because kung naagon nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, di mo pwede nga makigaway ka. Ug napoy makigaway sa Ginoo, magkinagaway sa imo ang Ginoo mo makigaway sila. So you are really at peace. Wa di kay problema. So meaning to say katong mga pilgrims nga they have to go to the temple Yes. Layo pa ilang lakon and so on and so forth. So, ang they're praying for peace. So, ang nasilang hunahuna is really... liman ka, mato karon sa Israel karon. Right. Unya pagabot nimo, inana kagubot sila. So, but, of course, nowadays, peace has been defined in so many ways. Dagan na kay mga pamagi. But I think we can always go back to the biblical definition of peace kay, according here in Jerusalem's peace, no? Nga nakita po nato kaniadto, there's a promise that the people will actually prosper. Nadiri, no? Sa Psalms 147, verses 12 to 14. So, this is the consequence. This is the what is this? The antecedent, and the antecedent is experience peace with God and with one another. Then the consequent is prosperity. Yes, that's true. Prosperity. So, nindot yun kayo. Actually, masurok maybe one of these days, ma-peaceful lang kagubot diha. It's nice to go there. Yes, it's nice to go there. At least makakita ta sa mga site nga dito si Jesus, muna ang sa mga patriarka sa mga panahon, magwali ka, murag, mas dali ni mga ma-visualize kaya naman, tuwa mangyud ka sa mga nga, at least nakabisita man da. Ma-challenge sila. No? But anyway, mga pamaaging ang Ginoo na God has so many ways in dealing with His people sa lahi atong panglantaw, but I think it will take time for us to understand kung unsa gyud ang leading sa Ginoo lang nato. And another one way of doing that is by reading our lesson study. Mao gini na usa sa mga butang nga pwede nato pagahimon nga makadugang og kining kaalam nato o dugang kahibalo is of course expose ourselves to the reading of our lesson. Kay kani simple lang, clear. Okay? So mga igalaw, antay ko nga panahon. So daghang salamat kung gusto ninyo nga subaybayani og kani nga program ug ban nga mga program sa Hope Channel South Philippines. Adto mo sa atong website na diha ato na naghimo na tag playlist the Dr. Elvin. Dili na mo kailangan nga mag-scroll up, scroll down pa sa Facebook page. Tanan no kung gusto nimo takna na tanan nga program sa takna na diha. Okay, kung gusto nimo nga panimbaya ana po diha. Kung gusto na kay na miss nga gusto nimo pagabalikan, dili na ka kailangan matuto sa page sa imong pangitawon pa, sa madugay pa pero
All you have to do is just go to our website. Yato gining gina-develop ron, overhaul na to ang website sa Southwestern Philippine Union Conference. So kung inyo ka ng pagkabistahan, inyo lang pagka-typon is spucadventist.org. Maggawas din ang pangalan ng Southwestern, inyo lang i-click. Dira sa front page na day mga banner di ang inyong pagapilian kung unsa inyong gusto nga tanawon. Okay? So daghang salamat mga kaigsunan. So hopefully makita gyapon ta this coming Wednesday with Dr. Elvin. We'll be going to Manila to attend the communication lab, but we'll be back on probably Thursday or Fridays. Okay? So let's bow our heads for a word of prayer. Heavenly Father, thank you so much for such a wonderful time in which we are able to find ourselves in the right perspective about your plan of salvation in the context of Zion, a place of worship, or a place where you and your people met. Help us, O God, to understand this better and make us as good stewards for this particular kind of message, because so many of us are struggling in this particular thing. Sometimes we are out of context. We do not feel the necessity of being in the church. But thank God that today we're able to see how people in the past perceived you through their experience in the temple which you allowed them to build, dear Lord. May this would be our experience as well. And every viewer, every listener, wherever they are, whatever they do, may they continue to experience Christ in each of their hearts tonight. Thank you for the ministry of Hope Channel. Thank you for the ministry of the Seventh-day Adventist Church. And every people and every member and every individual who is part of this, can you bless each one of them. And thank you for hearing and answering our prayer, dear Lord. In the loving name of Jesus, I pray. Amen.